Gandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Rio Ginturo at shoutout kay Danilo Wamar. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 3021 hanggang 3025. Sa isip ni Chiho, dapat si master ang pinakamalakas. Kapag sinabi niya ang mga salitang ito, sinasadya niyang pasiglahin si Chongyang, na maaaring ituring na isang maliit na paghihiganti para sa kanya. Kung tutuusin, kapag nasa kabundukan siya, madalas ay hindi siya makontento sa pagkain, kaya mahirap iwasang magreklamo tungkol kay Chongyang. Sa wakas, 2 minuto bago magsisimula ang laro, nanguna sa entablado ang Aaron. At ang kanyang hitsura ay agad na nagdulot ng pagsabog ng tagay sa mga stand, karamihan sa kanila ay mga babae, na mga tagahanga na inilipat mula sa Yan Bingfeng. Dahil sa sitwasyong ito, hindi makapagsalita ang Aaron. Kung tutuusin, hindi naman siya idolo, at ang mga tagay na ito ay labis siyang naiinis. Para naman sa mga eksperto sa martial arts, karamihan sa kanila ay hindi optimistic sa kompetisyong ito. Bagamat ang Aaron ay nanalo ng Yan Bingfeng, ito ay wala sa lahat. Baguhan pa lang si Yan Bingfeng. Gayunpaman, iba ang kalaban ngayon ng Aaron. Siya ay sikat sa Chongyang martial arts sa mahabang panahon, at siya ay naging sikat sa higit sa 10 martial arts schools. Ang kanyang lakas ay hindi katulad ng Aaron. Hindi ko alam kung sino ang gumawa nito. Ito ay isang hindi patas na kompetisyon. Ayon sa mga kwalifikasyon ni Chongyang, hindi siya kwalipikadong lumahok sa Wuji Summit. Ang mga taong kayang gawin ito ay may malaking lakas. Bilang karagdagan sa kompetisyon sa pagitan ng mga pangunahing bulwagan ng martial arts at mga pamilya ng negosyo, ang mas mahalagang kahalagahan ng Wuji Summit ay ang paglinang ng mga bagong bituin sa mundo ng martial arts. Sa makatuwid, ang mga taong maaaring lumahok ay dapat na mga bagong dating na sinanay ng mga pangunahing bulwagan ng martial arts at mga pamilya. Kaya naman, hindi raw qualified na lumahok si Chongyang, at talagang nagpapakita ng unfairness ang kompetisyong ito. Ngunit sino ang nagmamalasakit? Ang paglitaw ng Chongyang ay nakatuon lamang sa Aaron. Hanggat ang Aaron ay natamba sa challenge arena, ang Chongyang ay hindi lalahok sa iba pang mga kompetisyon. Sa isang kahulugan, ito ay kapaki-pakinabang sa iba. Sa makatuwid, kahit na sa hindi patas na sitwasyong ito, walang sino man ang magpapasinungaling sa anuman. Masaya silang makita ang Aaron na natalo sa laro at nawala ang kanyang kwalifikasyon. Lolo, pwede bang manalo ang Aaron? Sa mga stand, personal na nagpakita rin si Yang Bin. Sa unang 2 laro, naghihintay siya ng balita sa bahay, ngunit ngayon ay hindi niya ito matiis, dahil narinig niya ang pangalan ng Chongyang, at si Song Yun ay pamilyar sa Chongyang, kaya ang larong ito ay napakahalaga sa Yang pamilya. Wala siyang pasensya na maghintay sa bahay. Dahil sa problemang ito, malalim na napag-usapan ni Yang Bin at Song Yun, ngunit hindi nagbigay ng positibong sagot si Song Yun, dahil ang alam niya ay si Chongyang, at kung gaano ang pagbuti ng lakas ng Chongyang ngayon ay isang hindi kilalang numero, kaya siya hindi maaaring hatulan ang resulta ng laro. Nakikita mo na marami siyang sorpresa at himala na dinala niya sa akin. Naniniwala akong this time will be no exception. Sabi ni Yang Bin. Kasabay nito, si Nangang Chenkyu naman ay nagngangalit sa pag-asang matatalo ang Aaron. Kapag natalo lang ang Aaron, mapapatunayan niya na tama ang kanyang pinili. Lola, hayaan mo siyang patayin ng diretsyo si Aaron. Sabi ni Hanjun. Nais din ni Nangang Chenkyu. Ngunit nakakalungkot na ang mga patakaran ng Wuji Summit ay hindi maaaring pumatay ng mga tao, at hindi siya kwalipikadong mag-order ng Chongyang.
Kahit hindi siya mamatay, siya ay may kapansanan. Kapag siya ay may kapansanan, hindi siya makakalaban sa iyo. Huwag kang mag-alala, sabi ni Nangong Chenkyo. Ang mga mata ni Hanjun ay hindi naaayon sa edad ng mali siya, ngunit din sa mukha ng kanyang sariling kapatid mula sa puso. Kailangang sabihin, siya ay naiimpluwensyahan ng Nangong Chenkyo ay masyadong malaki. Siyempre, mayroon ding bahagi ng Teiko. Bahagi ng takot ni Hanjun sa Aaron, dahil ang kasalukuyang pagganap ng Aaron ay napakahusay, at palagi niyang itinuturing na basura ang Aaron. Kapag nakaramdam siya ng pananakot, ang pagkamatay lamang ni Aaron ang makapagpapagaan sa kanya. Hindi ipinakita ni Chongyang ang ugali at ugali ng isang eksperto, sa kabaligtaran, medyo tamad siya, dahil sa harap ng Aaron, talagang mahirap ipakita ang kanyang kumpiyansa. Kahit na manalo ka sa laro, ito ay isang malaking bully, walang pagmamataas. Munting tao, paano mo masasaktan ang gayong makapangyarihang tao? Walang magawa si Chongyang sa Aaron na kung hindi niya sasaktan si Nangong Bolang, walang ganoong kompetisyon. Ang ibig mo bang sabihin ay Nangong Bolang? Alam kong magaling siya, pero hindi ko siya pinansin, sabi ni Aaron Light. Huwag mo nang pansinin si Nangong Bolang. Baliw talaga itong batang ito. Kahit si Chongyang ay natatakot sa kanyang pagkakakilanlan bilang Nangong Bolang. Talagang walang takot. Kilala mo ba kung sino siya? Sabi ni Chongyang. Ang pinuno ng pamilya Nangong, na kumokontrol sa ekonomiya ng mundo, ay maaaring yumanig sa bansa sa pamamagitan ng isang tao. Sabi ni Aaron. Kumunat ang noo ni Chongyang. Akala niya ay hindi alam ni Aaron ang kapangyarihan ni Nangong Bolang, kaya't naglakas loob siyang sulsulan si Nangong Bolang, ngunit hindi niya alam. Kung alam mo, bakit mo ba gustong hindi? Pansinin si Nangong Bolang. Sino? Si Nangong Bolang. Siya ay halos nasa tuktok ng mundo. Patay ka talaga. Alam mo namang bakal na pader yan, at aakyat ka pa, sabi ni Chongyang. 3,000 sulok ng bibig ipakita liwanag ngiti, tanso pader bakal pader. Para sa kanya noon, talagang nakakatakot si Nangong Bolang. Ngunit ngayon Aaron, magandang kailangang ilagay kung sino sa mata, siya. Lumingon si Aaron, tumingin sa direksyon ni Nangong Bolang, at sinabing, patong na tanso, pader na bakal. Masyado mo siyang iniisip nang mapansin ni Nangong Bolang ang paningin ni Aaron, nagulat siya. Maliban sa Nangong Chenkyo at Chongyang, doon hindi kailanman maging pangatlong tao na nakakaalam ng kanyang pagkakakilanlan sa buong venue, gayunpaman, ang mga mata ni Aaron ay malinaw na kilala siya. Ang mga Nangong Bolang na ito ay katanggap-tanggap, ngunit bakit niya nakikilala ang kanyang sarili sa sandaling ito? Naramdaman ni Nangong Bolang na sa wakas ay napagtanto niya na ang Aaron ay hindi isang simpleng lugar, dahil ito ay hindi isang simpleng bagay upang malaman ang kanyang hitsura. Ang Aaron ay higit na nakakaalam tungkol sa pamilyang Nangong kaysa sa naisip niya. Huminga ng malalim si Nangong Bolang at sinabi kay Aaron, hihintayin kita Han San Chen, lumingon kay Chongyang at sinabing, I'm sorry sa medyo emergency. Baka mas maaga pa kitang pababain sa pwesto. Napakunot ang noo ni Chongyang. Napakayabang ng maliit na lalaki kaya hinayaan niya itong bumaba ng maaga. Yun ba ang ibig niyang sabihin? Kung paanong si Chongyang ay handa ng pabulaanan ang Aaron ay nakagawa na ng isang handang aksyon, bahagyang nag-squat, handang umatake anumang oras. Kung ganoon, hindi ako magiging magalang sa iyo. Ang mga kabataang tulad mo ay kailangan pang magdusa ng mas maraming pagkalugi. Nakangising sabi ni Chongyang na hindi niya pinansin ang Aaron mula umpisa hanggang dulo, dahil pambihira ang kanyang pagkaunawa sa martial arts. Alam na alam niya kung gaano kahalaga ang akumulasyon ng mga taon sa usapin ng martial arts. Aaron, kung tutusin, bata pa lang. Kahit na siya ay likas na matalino at hindi nasanay sa mahabang panahon, magkakaroon ng isang tiyak na pinakamataas na limitasyon sa kanyang lakas, na hindi hihigit sa kanyang lakas. Malapit na ang labanan ng dalawang lalaki. Halos pidyo hininga ang lahat ng nasa stand sa mga sandaling ito. Para sa kanila, ang susi sa larong ito ay hindi lamang upang makita si Chongyang, isang retiradong eksperto, ngunit makita din kung gaano kalakas ang Aaron. Halika na idol. Ibaba mo siya, ibaba mo siya. Ang mga babaeng iyon na pumunta sa Aaron ay muling nagsigawan. Itinuring nila ang Aaron bilang kanilang idolo at natural na umaasa na maipakita ni Aaron ang mga talento sa challenge arena.
ay kinuyam din ang kanyang kamao sa pagkakataong ito bagamat nagpakita ng napakalakas na tiwala sa sarili si Aaron sa bahay, alam niya na ang kalaban sa challenge arena ay natagpuan ni Nanggang Bolang, hindi siya basta-basta makakahanap ng kanya na kumpe na makikita. At sinabi rin ni Aaron na ang lalaking ito, si Chongyang, ay isang napakalakas na master, na kailangang magpakaba kay Shi Jing. Huwag kang magpatalo, anak, kung hindi, ang lahat ng iyong mga pagsisikap mawawalan ng kabuluhan. Pagkatapos sabihin ito sa sarili, tumingin si Shi Jing kay Nanggang Chenkyo. Bahagyang mabangis ang mukha ni Nanggang Chenkyo. Alam ni Shi Jing na ang kanyang panloob na pag-iisip sa oras na ito ay dapat na gusto niyang mawala si Aaron, dahil kapag si Aaron lamang, maaari ba niyang ilabas ang kanyang kawalang kasiyahan at magpatuloy upang matukoy ang kanyang pinili. Nang ang lahat ay naghihintay sa mga resulta sa lalong madaling panahon, ang eksena ng katahimikan ay nangyari. Nakatapat ang kamao ni Aaron sa dibdib ni Chongyang. Sa sandaling ito, tila natahimik ang buong mundo. Hindi gumalaw si Chongyang, habang si Han Sanchen ay nasa parehong lugar at hindi naglunsad ng pangalawang pag-atake. Pero hindi nagtagal, namula ang pupil ni Chongyang, tila hypermia ang dulot nito. Samantala, binawi ni Aaron ang kanyang mga kamay at tumayo sa harap ni Chongyang. Sa mata ng mga nasa martial arts, ang paggawa nito ng Aaron ay ang pinakamagandang oras para lumaban si Chongyang. Pero ang nakakapagtaka, hindi gumalaw si Chongyang. Anong nangyayari? Bakit hindi lumaban si Chongyang? Panipi, magandang pagkakataon ito para lumaban siya, walang depensa ang Aaron. Bakit ka natulala? Anong sitwasyon? Ang lahat ng mga tao sa kinatatayuan, lahat ay may nalilitong ekspresyon, ay hindi maintindihan kung ano ang nangyayari sa kanilang harapan. Ito ang challenge arena. Ito ang lugar ng digmaan. Bakit parang nabutas silang dalawa? Hindi maintindihan ng mga tagalabas kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, napakalinaw ni Chongyang na ang kamao ni Aaron ay malapit nang masira ang kanyang puso, at may dugo sa kanyang lalamunan. Kung hindi niya ito nilabanan, 3 talampakan na sana ang nabuhos niya sa dugo. It's just a part of me. Chongyang, alam kong napakalakas mo, pero sa harap ko, hindi ka man lang nunal na langgam. Sabi ng Aaron. Namumutla si Chongyang. Palagi niyang itinuturing ang Aaron bilang isang tao na sadyang itinaguyod ng Wuji Summit. Iniisip niya na ang lahat ng mga kompetisyon na napanalunan ng Aaron noon ay ang lihim na operasyon ng Wuji Summit. Ngunit sa sandaling ito, naunawaan ni Chongyang kung gaano siya katanga. Ginamit niya ang kanyang makitid na pag-iisip upang limitahan ang lakas ng Aaron. Naisip niya na kahit na may talento ang Aaron, hindi siya makakakuha ng malakas na kasanayan sa edad na ito. Matigas ang kanyang paniniwala na kailangan ng oras para makaipon ng lakas ang martial arts, ngunit paano may lalapat ang pag-iisip ng ordinaryong tao sa mga taong may pambihirang talento? Ang Aaron ay malinaw na isang espesyal na kaso. Ang kanyang henyo ay isang kategorya na hindi maintindihan ng mga ordinaryong tao, at ang kanyang lumalagong track ay hindi maaaring maging katulad ng mga ordinaryong tao. Master, anong ginagawa mo? Bakit hindi ka lumaban? Sa oras na ito, dumating si Chihu sa gilid ng challenge arena at nagtanong kay Chongyang na may pagtataka sa mukha. Chongyang sa oras na ito, maging ang paghinga ay maingat, dahil kailangan niyang pilitin na sugpuin ang dugong lumalabas sa spout. Kapag nagkaroon ng kaunting emosyonal na pagbabago-bago, maaaring hindi na siya makatulong. At ang hitsura ni Chihu, pagkatapos ay hayaan ang kanyang mood na magbago. Poof! May buga ng dugo, lahat ng tao sa stand ay bobo. Kapag ang dugo fog dispersed, Chongyang natagpuan na, hindi ko alam kung kailan, Aaron ay retreated sa gilid ng lubad, hindi lamang siya ay may kamanghamanghang lakas, ngunit din kamanghamanghang bilis. Isang mahinang mapait na ngiti lamang ang lumitaw sa mukha ni Chongyang, at pagkatapos ay sumandal ang buong tao. Ito ay dahil hindi na siya makakapit dito, hindi lamang sa pisikal, kundi pati na rin sa pag-iisip. Higit pa sa kanya ang lakas ni Aaron. Alam niyang walang silbi ang pagdikit dito, at hindi siya pakikinggan ng kanyang katawan kapag siya ay nakakarelax sa kanyang puso. Bang! Nang mahulog si Chongyang sa challenge arena, naunawaan ng mga nasa stand ang nangyari. Hindi naman lumaban si Chongyang. Hindi yung nasa ring pa siya. Siya yon. Nawala siya. Nawala. Sa isang suntok, natalo siya sa Aaron. Para sa mga nakakaalam ng pagkakakilanlan ni Chongyang,
Ang visual shock na ibinigay ng eksenang ito ay halos walang kapantay, natalo ako. Nawala ko. Nanginginig na boses, hindi ko akalain na pati si Chongyang ay matatalo ng ganoon kadali. Isang suntok lang. Kahit isa ay hindi kayang bitbitin ni Chongyang. Ang maliit na halimaw ba na ito ay ang Diyos ng langit? Kung hindi, sa kanyang edad, paano siya magkakaroon ng ganoong kalakas na lakas? Sa pagtingin sa hindi mabilang na mga buntong hininga na boses sa entablado, ang tono ay tila hindi kapanipaniwala, at ang mood ay tila hindi kapanipaniwala. Kahit na ang maraming tao, na tumitingin sa mga mata ni Aaron, ay hindi na hinahamak, ngunit takot at panik. Hindi nila maisip ang mangyayari kung tatayo sila sa challenge arena. Bukod dito, ang pinaka nakakatakot na bagay ay walang nakakaalam kung naibigay na ni Aaron ang lahat ng kanyang lakas. Kung mayroon pa siyang reserbasyon sa sitwasyong ito, napakasamang pag-iral ito ay, masyadong malakas. Paulit-ulit na inuulit ni Wang ang tatlong salitang ito sa mga nakaraang taon. Sa sandaling ito, naunawaan din niya kung gaano katanga ang pagnanais na sumali si Aaron sa Fengling Pavilion. Sa lakas ng Aaron, paano makakatingala si Aaron sa Fengling Pavilion? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!